pagkakataong mamuhay ng tulad ng isang normal na tao. Nagpapasalamat ako sa lahat noon ng tumulong sa akin. Ako'y lubos na nagpapasalamat ko. Napakahalaga ng ating mukha. Ito ang ating pagkakilanlan. Pero paano kung ang mukha natin ay mawala? Siya si Annabel, hindi na halos maaninag ang kanyang itsura dahil wala na siyang mukha. Kinain na ng kanser ang kanyang mga mata, ilong, itaas ng bibig at ngipin. Mayo nitong taon ang una naming makilala si Annabel. 2 taon na siyang ginagamot. Siya na ang pinakamatagal na pasyente sa UST Hospital. 5 taon ang nakararaan, hindi pa ganito ang itsura ni Annabel. Buo pa ang kanyang mukha. Nagsimula ang kanyang cancer sa isang tigyawat sa ilong na hindi na naghilom. Kasi ito, tigyawat na roon. Nakukot ko dahil nagtitinda-tinda ako ng gulay-gulay sa kalengke. Pinagdugo siya. Pinakuyaan ko lang. Nalamang basal cell carcinoma ang sakit ni Annabel, isang uri ng skin cancer na tumatama sa base o itaas na bahagi ng balat. Nung huling bisita namin kay Annabel noong Mayo, nakita namin mag-isa lang siya. Wala siyang kasamang pamilya. Kaya't ang nagsisilbing katuwang niya sa bawat araw, ang mga kapwa niya, pasyente. Pag marami kayo dito, siyempre nakikihag-istoryahan din ako sa kanila. Tinatanong-tanong din nila ako. Siyempre, nahawakan. Kasi kagaya wala siyang nagbabantay. Meron daw siyang 2 anak. Siyempre, kapos din sa pera, kaya hindi siya nadadalaw. Hi, Nanay! Kamusta po? Ngayon, bago na ang mga pasyenteng katabi niya. Pero hindi pa rin nagbabago ang kanyang sitwasyon. Kasama, dinadala ko pa ba nila? Matagal na lang hindi Sino ba? nagpupunta. Sino nag-aalaga sa'yo rito? Sarili ko, inaalagaan ako. Inaalagaan ko sarili ko. Anong pagkakilala niyo kay Annabel dito? Sa atin, Annabel po, mabait po siyang tao. Tapos, friendly po siya. Masaya kaming nagkwentuhan ni na Annabel at tila panandalian niyang nakalimutan ang kanyang sitwasyon. Nakita ko na kahit inagaw man ang sakit ng kanyang mukha, hindi ito naagaw ang kanyang tatag ng loob. 5 oras mula sa ospital, hinanap ng emergency ang pamilya ni Annabel sa Guimba, Nueva Ecija. At dito nalaman namin kung bakit hindi sila makabisita sa ospital. Isa palang manggagapa sa bukid si Dionisio, ang asawa ni Annabel. Ang kinikita niyang 1 hanggang 200 piso sa paggagapas, hindi pa magkasya sa pang-araw-araw niyang gastusin. Lalong hindi ito magkakasya sa 500 pisong pamasahe na kinakailangan niya para makapili ang kanyang asawa. Pagka wala ng trabaho dito, natatagalan ako bago makapunta ron. Kasi pag nag-stay ako doon, kailangan ko ng pera, mga pagkain ko, ganun. Nung umuwi ako, nang hiram nga lang ako ng pamasahe doon sa nurse dahil na sumagad yung budget ko. Dito na rin namin nakilala ang anak ni Annabel na si Perlita. Kamukha raw niya ang kanyang ina. Damang-dama niya ang epekto ng sakit na dumapo sa kanyang ina. Yung una ko pong bisita sa kanya noon, parang nagulat po ako sa itsura niya. Buwan pa po kasi yung mata niya nung kompleta po kasi nung umalis siya dito eh. Ko pumatis yung... Parang hindi ko po kayang tignan. Hindi lang mukha ng kanyang ina ang inagaw ng karamdaman, kundi ang panahon na maaari sila magkasama. Pagka po nagkakaproblema, siyempre po, sinusumbong ko po sa kanya. Sa kanya po ako umakuha ng payo. Kahirap nga po ng walang nanay. Dahil abala si Perlita sa pag-alaga ng kanyang anak, hindi rin siya makaluwas ng Maynila. Ang masaklap, dahil wala ng mga mata si Annabel, hindi na niya masisilayan ang kanyang bagong apo. Pero hindi lang pamilya ni Annabel ang nakakaalala sa kanya.
kundi pati ang kanyang mga kaibigan. Namamagpag kami. Kahit dumudugo yung ilong niya. Namamagpag pa rin kami. May pang-apoy ka pa rin. Ang mukhang nakilala ng mga taga Nueva Ecija ay tila hindi na ang Annabel na aking nakita. Nag-aalala ako sa anong nagiging buhay ko doon. Walang nag-aalaga sa akin. Lalo na ngayon, hindi na ako nakakakita. Hindi na rin ako nakakahanap buhay. Kaya't lahat ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak, iisa lang ang hiling para sa kanya. Sana maayos yung mukha niya man para makabalik na siya, makauwi na siya. Para makapiling niya ulit yung pamilya niya. Pero may balik pa kaya ang nakaing balat sa mukha ni Annabel? 7 beses na kasing nag-recur ang cancer sa kanyang mukha. Ngayon, meron tayong recurrent sa mata tsaka sa noo. No? So, yun ang problema. Pero ngayon, kamusta na ang pakiramdam niya, nanay? Kahit ganito ang kanyang sitwasyon, hindi tuluyang napanghinaan ng loob si Annabel dahil may nasilip na solusyon ng mga doktor sa kanyang nasirang itsura. Ito na kaya ang katuparan ng kanyang hiling na magkaroon ng bagong mukha. Sa loob ng 2 taon, tuluyan ang binura ng kanser ang mukha ni Annabel. Hindi na siya makilala dahil nakain na ng dating tigiyawat sa mukha ang kanyang mga mata, ilong at bibig. Kung minsan nahihiya talaga ako. Pero talagang hiyangan ako, di talagang ganon. Wala akong magawa. Pero hindi pa huli para mapunan ang ukang iniwan sa kanya ng sakit. Sa tulong ng makabagong teknolohiya, maaaring mabigyan siya muli ng mukha. Pag nakabit ang prosthetics sa kanyang mukha, hindi lang mapoprotektahan ang nakalantad na mukha ni Annabel. Mabibigyan rin siya ng panibagong pagkakataong harapin ang kanyang mga mahal sa buhay nang walang pag-aalinlangan. Para gawin ito, nilapitan ng emergency si Koji Miyata, isang maxillofacial expert. Gumagawa siya ng iba't ibang prosthetics na ginagamit sa medisina. Nang una niyang makita si Annabel, alam niya hindi magiging madali ang paggawa ng prosthetics para sa kanya. The surgical area is still open. Then we cannot use any adhesive and any screws for the retentions. That's the very big part, the feeling that difficult. If you want, you can make her a little job. Ibabase sa lumang litrato ni Annabel ang prosthetic face na gagawin ni Koji. Ang una at pinakamahirap na hakbang ay ang pagkuha ng impression o pagsukat sa mukha ni Annabel. Mahirap ito dahil masela ng kanyang kondisyon. Mahirap talaga. Kasi some of the part is still breathing. Diba? It's the ears and nose is open. Tapos malaking space needed to take impression. Pati nga ang nawala niya mga ngipin